kababayan man sir, this is John, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 20 or 30, 2026 at tayo ngayon papunta dito yan sa may Marie France, Green Hills, RCBC Connecticut Business Center. Dito yan sa may Connecticut Green Hills, San Juan. At dadalhin po natin yan sa Vera Mall Green Hills, sa may San Juan City po yan, Vera Malls Green Hills, San Juan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin siya na disclaimer lamang kung content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Ma'am Joyce po. Alam ay naritibo ka na, yari ka. Kasi sabihin mo nga rin. Alam mo, para kang ano na yun. Para yung aso ng gilid. Hindi ba motor na nagre-revolution bibigyan sa highway? Sabi ni Para kakahul na sinig sa mga tapos nag-operative. Diba? Talagang sobrang minimanong email mo pero lagi siya buhay sa lahat ng operasyon na kanyang sinusuot. Pari nawa. Sibo. So, yan na ganyan niya, natuntun niya. Pumapalo up tayo kung baga. Follow up natin to. Saka mas mahaba-haba. Kasi siyempre pag sa, di ba sa news, sa mga siyempre, gusto ko sana sa detalye. Ito, hihimayin natin. Ako sabi natin itong actually, biktima rin itong PSC. Ang interview natin, biktima rin. Kasi nagaya sila eh. Pumunta ko kami dito, ito pinag-uusapan namin ni Mark. Parang halimbawa, okay, wala kang tinawagan mo, may nakipag-usap na. Ano ba yung mga red flag na, teka, kung ano din to, scam din ito eh. Hindi pala PNP ito tinatawagan ko, akala nyo ha. Yun, yun yung pinag-uusapan. Ikat, naturuan ako ng paano makaka-red flag. Oo, ito sa, kami ang sabihin namin sa inyo kung ano yung mga sinyales na ibaba nyo na yung phone, yung nakausapin, tapos na, doon nagwawak ka sa Para huwag ka na ma-high blood, kung kunumurahin, baba mo na lang. Oo, di ba? Ay, tapos pero may mga palatandaan yan na parang, oops, teka lang, ha? Oh. Dapat hindi ito dapat walang ganun mga ganyan. Yan. Imayin natin yan namin, kaya check lang po kayo, ha? Usapan na natin yan sa pag-usap ng programa, pero bago yan, ito muna ang ating tamuti, bagong balita tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Ang tasang tubig sa Angat Dam sa Bulacan, tumaas sa 154.33 meters. Level ng tubig sa ilang pang-dam sa Luzon. Nadagdagan din ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division. Isyu ng kaligtasan, prioridad sa posibleng paggamit ng nuclear energy ayon sa Malacanang. Paggamit ng nuclear power plant, matagal na napatunayang ligtas. 16 hanggang 32 nuclear power plant kailangan sa bansa. Ito po. Kay Congressman Marco Juanco. Desisyon para makapagpiyansa sa kasong pandarambong, inihain ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Senate President Sherwin Gatchalian, nilinaw na wala pang natatanggap na kahilingan para makalahok din ng Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta sa impeachment trial. Okay po. Ingat po. God bless po. Dalawang kahon na naglalaman ng tax records si Vice President Sara Duterte natanggap na ng impeachment court mula sa mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue. Pagkakatunayan ng totoong tao ang mga nakatanggap. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is John, the Filipino channel, ang inyo po. Paalam po. Naghain ng petisyon sa Sandigan Bayan para makapagpiyansa. Ang detalye mula kay Alan Gatus. Alan.
Naglagay ng petition for bail sa 3rd Division ng Sandigan Bayan sina dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu sa kasong plunder. Ito'y kaugnay sa kasong may kinalaman sa pagtanggap ng campaign donation noong nakalipas na eleksyon si Senator Rodante Marcoleta. Sa limang pahin ng petition, nila Defensor at Espiritu para nilang makapaghain ng o makapaglagak ng piyansa, lalo patindig malakas ang guilt laban sa kanila. Hindi anya sila flight trees at sa katunayan ay kusang subuko sa Philippine National Police kung lumabas ang warrant of arrest laban sa kanila. Ipinunto pa nila Defensor at Espiritu na hindi sila nagsabuatan kay Marcoleta o kay Risto Delmiray para magkamal ng iligal na kayamanan na aabot sa 75 million pesos ang senador. Dahil dito, hinihiling nila sa Sandigan Bayan na payagan silang makapaglagak ng piyansa base sa halaga na itatakda ng korte. Ako sa Alagats ng GMA sa Radyo DCWB, Manditang Totoo. Senator Panfilo Lacson tinanggihan ang hiling na tigil putukan ng kanyang binabanata ang kaugnay ng di umano'y tiwaling infrastructure project sa Taguig. Sining Parabelo may detalye. Nimpa. Sa kanyang ex account, idineklara ni Senator Panfilo Lacson na hindi siya mag-ceasefire o hindi siya titigil sa kanyang pagbubulgar ukol sa muli mga paano-manyang infrastructure project sa Taguig City. Sabi ni Lacson, ceasefire may put. Nagtanong kung anong uri ng tao ang magdedeklara ng gera, tuwigan ang dala at laway ang bala na kapag nakumpronta ng bomba ay magre-request ng ceasefire na aning pabulong pa. Hindi naman sinabi ni Lacson kung sino ang pabulong na humiling ng ceasefire o tigil putukan o putakan. Sa press statement mula sa kanyang tanggapan, sinabi ni Lacson na ang alok na ceasefire na isang taong walang habas ng matake ng walang anumang dahilan ay kalawang hipokrito para makapag-ipon anya ng lakas upang maghanda para sa susunod na pailalim na galaw. Ang tila alok daw na tigil-alitan ay lumani matapos matapos ang kanyang susunod na pahayag tungkol sa di mo na yung mga maanumanyang na proyekto sa Taguig City. Itong Lunes ay sinabi ni Lacson na nag-umpisa at ang kanyang tanggapan ng mga ebidensya, testimonial at documentary evidence ukol sa di mo yung mga maanumanyang proyekto sa Taguig City. Kung naman, nauna nang sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na walang ghost project sa kanyang pagkakaalam at dating mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang 3 beses na nagsabi nito. Ako si Nis Pada, Super Radio, Wala suspect na naaresto dahil sa pagbebenta ng peking mga gold disc. Nasa paanan ng reklamo. Ang detalye mula kay Mark Makalalan. Mark! Sumalang nga sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor sa Pasay City ang dalawang suspect na naresto ng anti-cybercrime group ng Philippine National Police dahil sa pagbebenta ng trading gold disc. Sa ulan ng ACT sinaman ang reklamong ipapasilanan ng revised penal code ng suspect. Namalig na abot sa 6 million pesos ang mga nakumpisa na counterfeit gold disc ng mga suspect. At ang reklamo ng dalawang demisyante na kanilang nabiktima. Agad naman nagpasaglo ng mga biktima sa incident ng kasalanan parang operation sa isang hotel sa Pasay. Kinapulihan, ACT Director Police Major General Wilson Asueta ang kanyang cyber financial crime unit sa tagumpay na operasyon. Yak din na naman papatuloy ang maiging operasyon sa cyber criminals at sabay ng paalala sa publiko na maging maingat at maging mapanuri sa mga transaksyon kaugnay sa mga ginto. Ako si Mike Pangalanan ng GMA, Super Radio, DCWB, Palitang Totoo. At dagdag na 1.6 na bilyong pisong kontribusyon sa PhilHealth inaprobahan ng PCSO Board. Romel Balaspa sa detalye. Romel! Inaprobahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO Board ang dagdag na 1.16 billion pesos na kontribusyon sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth para sa taong 2026. Ang pag-aproba ay alinsunod sa Universal Healthcare Act at nagtaas sa kabuuang kontribusyon ng ahensya sa 3.85 billion pesos ngayong taon. Inaasahan ng mga abot ang remittance ng PCSO simula noong 2022 sa 13.98 billion pesos sa pagtatapos ng 2026. Ayon kay PCSO General Manager Mariano Robles, napalalakas ng kontribusyon ng ahensya ang available na health protection para sa mga pasyenteng Pilipino at kanilang mga pamilya, lalo na kapag nahihirapan sa bayarin sa ospital. Suporta umano ito sa hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos na matulungan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng PhilHealth. Sa ilalim ng UHC, kailangan maglaan ng PCSO ng 40% ng charity funds dito para suportahan ang pagpapatupad ng batas.
Ang kontribusyon sa PhilHealth ay iwalay pa sa direktang tulong ng PCSO sa assistance programs ng ahensya para sa mga pasyenteng nangangailangan ng hospitalization, gamot, diagnostic procedures at iba pang serbisyong may kinalaman sa kalusugan. Ako, si Romel Balaspas ng GMA Super Radio, DZWB Balitang Totoo. Alas 10:12 oras. Ayan, paalam po, na-drop na po natin sila. Parang po.